Ang ninuno. Ito na ang huling yugto ng kwento ng Pulang Duwende. Ang mapapayo ko lang sa inyo mga kabayan, maganda kayo ng pamunas kasi medyo intense ang storya natin ngayon. Shoutout ko din pala yung comment nito, flash ko sa screen mga kabayan. Kay JD, shoutout naman po sa papa ko dito sa La Union. Atoy nga po pala ang name ni papa at sobrang natuwa siya nung makita ka na mismo na nagdanarrate. Yo, Atoy, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. Sana patuloy ka pa rin makinig. Pinagdarasal ko ang iyong kalusugan. Maraming salamat. Nga pala, may nagtatanong din sa atin mga kabayan tungkol sa bracelet kontra inggit. Panoorin niyo ang video na to. JD, request! Meron ka ba nung kontra inggit? Ulitin ko, maganda yon. Kontra inggit. Eto siya, spiritual bracelet talaghay. Ang bisa ng bracelet ay protection sa evil's eye. Ano naman ang evil's eye? Ang evil's eye ay bunga ng inggit ng isang tao. Maaari itong magdulot ng sakit, kamalasan, paninirang puri, at ang pinakamalala, kamatayan. Alam naman natin ang mga nagagawa ng tao kapag inggit, hindi ba? Yung evil's eye kasi kilala na 5,000 years ago, pwede siyang mabigay ng tao sa'yo kahit hindi sinasadya. Bunga ng matinding inggit, nakakapagbitaw ng masamang salita o gawain na maaaring makaapekto doon sa taong kinaiinggitan. Ano naman ang bisa ng talaghay? Kontrahin at labanan ang evil's eye. Binibigyan ng magsosot nito ng aura upang kontrahin o ibalik ang sumpa doon sa nagbigay. Meron na itong basbas sa mga albularyo at higit sa lahat meron din itong kasamang panalangin para mas maging mabisa ang gamit. Para sa lahat ng interesado, mag-message lang sa Facebook page ng Likha. Nariyan ang link sa comment section. Siguradong may sasagot sa inyo. Maraming salamat. Maligayang pagdating sa aming baryo. Marahil ikaw ang apo ni Mang Sebastian. Ako ang pinuno ng aming baryo, si Bitaog. Pagpapakilala ng lalaking kausap. Maraming salamat sa pagtanggap. Pero hindi si Lolo Sebastian ang nagpapunta sa akin dito, kundi ang taong nagngangalang Darius. Tugon ni Leo. Kitang-kita ang pagtataka sa mata ng katutubo. Ngunit hindi na ito nagsalita. Sa halip inakay nito ang binata papasok sa isang maliit na kubo. Hindi na mahalaga kung sino pa ang dahilan ng pagpunta mo dito. Bisita ka namin at kailangan mong kumain. Sandali lang, maghahanda kami. Naupo ang binata sa mesa habang inaantay ang pagdating ng pagkain. Biglang pumasok sa isipan ng binata ang sinabi ni Bitaog. At hindi nito napigilan ang sariling magtanong. Nabanggit mo kanina yung pangalan ng lolo ko. Maaari ko bang malaman kung anong kaugnayan niya sa inyo? Napakunot ang noo ni Bitaog sa narinig. Naupo ito sa harap ni Leo at nakipag-usap. Nakakapagtaka na hindi mo alam ang tungkol sa amin. Pero ganun pa man, sasabihin ko sa'yo. Nagsimulang magpaliwanag ang katutubong pinuno na labis namang ikinagulat ni Leo. Ayon dito, si Lolo Sebastian ay minsang napunta sa lugar bilang isang kalaban. Nang mga panahong iyon, kasing edad siya ni Leo. At ang dahilan ng pagsugod nito sa baryo ng mga Aita ay para tapusin ang buhay ng babaylan ng mga katutubo. Nang mga panong ito, ang pinuno ng baryo ay ang ama ni Bitaog na itago na lang natin sa pangalang Unong. Ang mga susunod na kaganapan, pagbabalik tanaw sa kung ano ang totoong nangyari kay Lolo Sebastian at sa mga Aita. Unong,
Alam kong itinatago niyo ang babaylan. Kaya kung ayaw niyong magkagulo tayo, ilabas niyo ang matandang yan. Wika ng binatang si Sebastian. Magandang gabi. Maaari ko bang malaman kung sino ka? At bakit mo tinutugis ang aming babaylan? Tanong ng pinuno na si Unong. Pinatay niya sa pamamagitan ng barang ang ilang kalalakihang taga-kabilang baryo. Bakit niya kailangang gawin ang bagay na yon? Tanong ni Sebastian. Kitang-kita ang galit nito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, tila nakaramdam ng takot ang mga katutubo. Sandali lang at ipapatawag ko ang babaylan. Wika ni Onong. Lumabas ng kubo ang isang lalaking may hawak na tungkod. Mahaba ang buhok nito at halos kasing edad lang ni Sebastian ng mga panong iyon. Sebastian, ang manggagamot ng kapatagan. Anong may tutulong ko sa'yo? Tanong ng babaylan. Walang yaka, Darius. Bakit mo pinatay yung mga taong yun? Hindi mo ba alam na may anak at asawang nag-aantay sa kanila? Tugon ni Sebastian. Pasensya na, pero mukhang nagkakamali ka sa iyong paratang, Sebastian. Wala akong pinapatay. At ang sinasabi mong mga kalalakian, sila ang naglapastangan sa kagubatan. Ang totoo, sinubukan ko silang tulungan, pero wala akong nagawa. Wika ni Darius. Nalalo namang nagpasiklab ng galit ni Sebastian. Walang pagdadalawang isip niya itong sinugod. Ngunit sa kasamaang palad, mas malakas kaysa sa kanya ang babaylan. Huminahon ka, kaibigan, dahil wala akong balak na magkasakitan tayo dito. Maraming tao ang madadamay. Muling wika ni Darius. Ngunit ayaw paawat ni Sebastian. Muli itong sumugod, dahilan para tuluyan itong patulugin ng babaylan. Nagising si Sebastian sa loob ng isang kubo. Nakatali ang mga kamay at paa. Nakaupo ito sa tabi ni Darius. Walang yaka! Pakawalan mo ko dito! Pagpupumiglas ni Sebastian. Pasensya na. Pero hindi ko pwedeng gawin yun hanggat hindi ka humihinahon. Ngayon, kung gusto mong pakawalan kita, mangako ka na hindi mo ko susugurin. Tugon ni Darius. Tumango naman si Sebastian. Ngunit pagkalas ng tali nito sa kamay, isang malakas sa suntok ang ibinigay nito kay Darius. Ay, nako! Maupo ka ng maayos nang makapag-usap tayo ng mahinahon. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Medyo mainit na din ang ulo ni Darius ng mga sandaling iyon dahil sa kakulitan ni Sebastian. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit mo sila pinatay? Tanong ni Sebastian. Hindi ka nakikinig. Hindi ako ang may kagagawan ng pagkamatay nila. Kagaya ng sinabi ko, sinubukan kong tumulong, pero wala akong nagawa. Dahil ito ang hatol ng mga engkanto sa kanila.
Sinira ng mga taong yun ang tirahan ng mga nananahimik na nilalang. Isa kang manggagamot, Sebastian. At siguro naman, alam mo kung ano ang batas ng kalikasan. Pagpapaliwanag ni Darius. Hindi pa rin kumbensido si Sebastian ng mga sandaling ito. Hindi ako naniniwala sa'yo. At wag mong gawing dahilan ng kalikasan sa kabuktutan mo. Napabuntong hininga si Darius dahil talagang napakatigas ng ulo ni Sebastian. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. At bukas na bukas, sasamahan kita sa kagubatan kung saan nangyari ang lahat. Upang ikaw din mismo ang makapagpatunay na wala akong kinalaman sa kanilang pagkamatay. Muling wika nito sabay labas ng kwarto. Kagad namang nahiga si Sebastian at sinubukang makatulog. Kinabukasan maaga itong lumabas ng kwarto upang antayin si Darius. Ilang sandali lang, nakita niya itong papunta sa kinaroroonan. Magandang umaga, kaibigan. Kung handa ka na, sasamahan kita sa gubat. Wika nito at kagad na silang lumakad. Pagkarating sa lugar, nakita ni Sebastian ang malaking pinsala. Dulot ito ng maputol ang puno. Itinuro ni Darius ang malaking puno ng apitong na siyang naging dahilan ng kamatayan ng mga lalaki. Yan ang pinakamalaking puno dito sa gubat. At nakikita kong pinamamahayan ito ng mga engkanto. Totoo nga ang sinabi mo. Tugon ni Sebastian. Inamin nito ang pagkakamali. Humingi ng kapatawaran kay Darius. Tinanggap naman ito ng babaylan. Simula ng araw na yun, palagi nang dumadalaw si Sebastian sa baryo. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Itinuro ni Darius ang lahat ng kaalaman tungkol sa aral ng barang dahil alam nitong darating ang panahon makakasagupa ni Sebastian ang mga mambabarang. Ngunit isang araw, laking gulat ni Sebastian dahil biglang nawala si Darius. Wala ring alam ang pinuno ng mga Aita, kaya nagtaka ang binata kung ano ang dahilan ng pag-alis ng babaylan. Mula noon, hindi na muling nakita ni Sebastian ang kaibigan, dahilan para magalit ito sa kanya. Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi makapaniwala si Leo sa mga narinig na kwento ni Bintaog. Dahil ang pagkakaalam nito, si Darius ang pumatay kay Lolo Sebastian. Maling Darius ang tinutukoy mo, Bintaog. Hindi kailanman naging kaibigan ni Lolo si Darius. Isipin mo, bakit niya papatayin si Lolo kung talagang magkaibigan sila? Tanong ni Leo. Ngunit natigilan ito nang biglang marinig ang isang pamilyar na boses. Talagang ang parehong-pareho kayo ng ugali ni Sebastian. Matigas ang ulo at hindi marunong makinig sa paliwanag. Biglang napatayo si Leo. Naghanda para makipaglaban. Natawa ang lahat dahil sa naging kilos ng binata. Darius, sinasabi ko na nga ba patibong ang pinasok ko. Pero pasensya na. Hindi mo ko basta-bastang mapapatay kung yan ang binabalak mo. Wika ng binata.
Nag-usal ito ng mga dasal sa palad. Akmang magbabato sana ng tigalpo nang bigla namang humarang si Udyong. Sandali lang, Leo. Kumalma ka. Hindi mo ba nakikita? Bakit kasi hindi ka muna makinig? Hindi si Darius ang kalaban dito. Wika ni Udyong. Bagyang kumalma ang binata nang makita nito ang kaibigan. Pasensya na, Udyong. Hindi mo ako masisisi. Nasa harapan ko na ang taong pumatay kay Lolo Sebastian. Tugon ni Leo. Alam kong nararamdaman mo. Pero bakit hindi mo muna subukang huminahon? Makinig ka sa mga sasabihin sa'yo at subukan mong unawain. Muling wika ni Udyong. Huminga ng malalim ang binata at naupo. Ngayon, magsalita ka, tanda akong makinig. Siguraduhin mo lang na magugustuhan ko mga sasabihin mo. Wika ng binata. Naupo na din si Darius sa harapan at nagsimulang magsalita. Paniguradong narinig mo na ang kwento tungkol sa amin ng lolo mo. Kaya hindi ko na uulitin pa. Makinig ka. Maniwala ka man o hindi sa mga sasabihin ko. Wala na akong pakialam. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi ako ang kalaban dito at hindi ako ang pumatay sa Lolo Sebastian mo! Wika ni Darius. Kung ganon, sino ang Darius na sinabi sa akin ng mga inutusan mo? Nasa iyo ang lahat ang dahilan para magiganti. Pinatay ko ang anak mong si Rafael. Tugon ng binata. Napangiti si Mang Darius sa sinabi nito. Ay nako, saan ba ako magsisimula sa pagpapaliwanag ng lahat? Hoy! Sebastian! Lumabas ka nga dyan! Nagulat si Leo sa sinabi nito. Ilang sandali pa ay lumabas si Lolo Sebastian mula sa isang kwarto. Nakangiti ito habang nakatitig kay Leo. Bakit parang nakakita ka ng multo? Buhay ako, Leo. Pasensya na kung umabot sa ganito ha. Pero kailangan mong pagdaanan ang ganitong uri ng pagsubok upang tuluyang mahasa ang kakayahan mo. Wika ni Lolo Sebastian. Lolo? Pero nakita ko kayong binurol ah. Inilibing po kayo. Paano po nangyari to? Tanong ni Leo. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat at kung bakit kinailangan kong gawin ang bagay na ito. Tugon ni Lolo Sebastian. Sinimulan ng matandang ipaliwanag ang lahat. Ayon dito, isang malakas na kalaban ang kailangan nilang palabasin. Lalabas lang ito sa oras na malamang patay na si Lolo Sebastian. At para maging mas makatotohanan, kinausap nito si Darius upang palabasin na siya ang pumatay sa matanda. Kasabay nito, pinahanda si Leo sa napipintong laban. Pinalabas ni Darius ang isa sa kanyang mga alaga upang magpanggap na Rafael. Ginawa nito ang lahat para galitin si Leo at ilabas ang buong potensyal. Hanggang sa tuluyan na nitong yakapin ang pamana ni Lolo Sebastian. Ayon sa matanda, ang lahat ng matututunang kaalaman, sinadya nito. Maging ang sumpang inilagay sa kabilang bayan na pumatay ng halos kalahati ng populasyon. Marami ang nagsakripisyo at nadamay sa prosesong ito. Ngunit maniwala ka sa akin, Leo.
malugod nilang ibinuwis ang buhay nila para sa ikabubuti ng lahat. Wika ni Darius. Alam kong magulo ang isipan mo, iho. Pero sigurado ako, mauunawaan mo ang lahat. Napayoko ang binata. Nagbuntong hininga. Unti-unting napapagtanto na may dahilan ang lahat ng nangyari. Wala na po akong magagawa. Nandito na tayo eh. Pero, Lolo, masaya po akong buhay kayo eh. Dahil marami kayong dapat ibawi sa akin pagkatapos ng lahat ng to. Humanda ka sa akin, Lolo Sebastian. Hindi pa tayo tapos. Tatapusin lang natin yung problema. Babawi ako sa'yo. Tugon ng binata. Matapos ang pag-uusap, kagad nang pinaliwanag ni Darius ang totoong dahilan ng paghahanda ni Leo. Kagaya ng sinabi ko kanina, hinahanda ka namin para sa paparating na kalaban. Kung naaalala mo pa si Venancio. Wika ni Darius. Oo, naaalala ko siya. Patay na yung taong yun ah. Pero aminado ko malakas yun. Dahil sa mutya ng kidlat. Tugon ng binata. Tama ka. Siya nga ang tinutukoy ko. Pero hindi siya ang dapat mong alalahanin, kundi ang demonyong sinamba niya. Nang mga panahong napatay mo si Venancio, nagkaroon ng katawang malilipatan ng demonyo. Bit-bit ito ang galit na naiwan sa katawan ni Venancio. Muling wika ni Darius. Kung ganun, ako yung hinahanap ng demonyo para magiganti? Tanong ni Leo. Sabihin na nating ganun. Pero hindi lang iikot sa'yo ang laban, Leo. Tandaan mong demonyo ang kalaban at gagawin nito ang lahat para masira ang mundong ginawa ng Diyos. Sa makatuwid, kailangan mong lumaban para protektahan ang sangkatauhan. Tugon ni Darius. Ano pong plano natin ngayon? Tanong ni Leo. Dadalhin natin ang laban sa kanila. Alam ko mahirap, pero malaki ang tiwala ko sa iyo, Leo. Pasensya na kung sa pagkakataong ito, inaatang namin ni Sebastian ang tungkulin sa iyo. Tugon ni Mang Darius. Kagad namang tumayo ang binata. Lumapit sa dalawang matanda. Kung ganon, ano man po ang dahilan ng mga nangyayaring ito, Diyos na po nakakaalam. Kung hinubog niya man ako sa ganitong larangan, alam kong ito ang tadhana ko. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Wika ni Leo. Matapos ay kinausap ng binata si Lucio at Udyong. Mukhang mapapalaban tayo ng gusto nito ah. Ano, kaya ba Lucio? Udyong? Tanong ni Leo. Alam mo naman kung ano ang kakayahan ko. Kung kailangan kong buksan ng impyerno, gagawin ko para lang mapanatiling ligtas ang lahat. Tugon ni Lucio. Kagaya ng sinabi ko, Leo, kaya kong magbigay at kumuha ng kahit ano. Kabilang doon ang buhay, Leo. Lalaban ako hanggat nakikita kong lumalaban ka. Wika ni Udyong. Pinili ng pangkat na mag-antay hanggang sa sumikat ang araw bago sumalakay. Nakaupo si Leo sa labas ng kubo. Nag-iisip. Nang lapitan siya ni Darius. Nagkakilala tayo sa maling pagkakataon. Pero ang totoo, humahanga ako sa iyo, Leo.
dahil sa ipinakita mong determinasyon para mahuli ako. Pero sana, maunawaan mo din na hindi ito ang totoo kong pakay. Wika ni Darius. Napangiti si Leo. Hinarap ang kausap. May hawak itong sandata na noon lang nakita ni Leo. Tama ka, Darius. Ngunit napagtanto ko din na mabuti kang tao. Kaya nga naging magkaibigan kayo ni Lolo, di ba? Napangiti ang matanda. Inabot sa kanya ang sandata. Ang kampilang yan, pagmamay-ari ng pinuno ng mga Aita. Ang sabi niya sa akin, mahigit 2 taon na ang sandatang yan. Mga pinuno lang ang may karapatang humawak. At ngayon, ipinapasa ko sa iyo. Malaki ang tiwala ng mga katutubo sa kakayahan mo, Leo. Isang karangalan sa kanila ang gamitin mo sa pakikipaglaban ng kanilang natatanging kayamanan. Tinanggal ng binata sa sisidlan ang kampilan. Nakita ang kakaibang mga marka. Mga sinaunang letra na hindi nito maunawaan. Anong ibig sabihin ng mga katagang ito, Mang Darius? Tanong ni Leo. Mga sinaunang kasabihan ng mga yan, Leo. Ang ibig sabihin, mula sa kadiliman sisibol ang liwanag, at mula sa liwanag sisikat ang pag-asa. Banal na sandata ang kampilang yan, Leo. Sinasabing mga bathala ang nag-ukit ng mga kataga sa talim. Tugon ni Darius. Kagad nitong sinuksok sa tagiliran ang sandata. Tinapik sa balikat si Mang Darius. Gabayan nawa tayo ng Diyos, Mang Darius. Masaya akong makikipaglaban kasama ka. Wika ng binata. Ilang oras na lang sisikat na ang araw. Ramdam ng binata ang kaba. Ngunit mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang tapusin ang kaguluhan bago pa man ito magsimula. Kinabukasan maagang kumilos ang tatlo. Papunta sa lumang simbahan kung saan nakalaban ni Leo si Venancio. Laking pagtataka ng binata dahil walang tao sa lugar. Mukhang nagsialisan sila. Wala nang natira dito. Wika ni Leo. Sa tingin ko, hindi, Leo. Tignan mo ang mga kandilang nakaiwang nakasindi. Sa palagay ko, nagtitipon sila sa isang lugar. Tugon ni Darius. Nagpatuloy ang tatlo sa pagpasok. Nakita nila ang isang silid na punong-puno ng mga nakasinding kandila. Hindi makita ang loob ng silid dahil sa kapal ng usok na mula naman sa insenso. Pinasok ni Lolo Sebastian. Nakita nito ang ilang patay na katawan. Nakasuot ng mahabang puting damit. Alam ng matanda na kasapi ang mga ito ng kulto. Mukhang nagawa nilang tapusin ang ritual, Leo. Patay na ang mga kasapi ng kulto. Marahil buhay nila ang ginamit upang matawag ang kanilang sinasamba. Wika ng matanda. Patuloy na naglakad ang tatlo papasok sa lumang simbahan. At dito tumambad sa kanila ang mas marami pang bangkay. Mabaging langit. Anong ginawa ng mga taong to sa sarili nila? Laking gulat ng tatlo nang biglang magpakita ang isang lalaki. Kagad siyang nakilala ni Leo. Walang iba kung hindi si Venancio. Sunog ang mukha nito at halos nakalabas na ang buto sa braso. Mukhang tinusta mo ng gustong isang to, Leo.
Wika ni Darius. Oo, pero hindi ako makapaniwala. Nabuhay pa siya sa lakas ng kidlat na tumama sa katawan niya. Tugon ni Leo. Biglang tumawa si Venancio habang patuloy na naglalakad. Sa wakas, nakalaya din ako sa mundong ito. Matagal na panahon akong nakulong. Salamat sa mga buhay na to. Nagawa kong makalabas sa mundo ng mga buhay. Wika ni Venancio. Alam ni Leo na hindi na ito ang totoong nakalaban niya. Nakikita ng binata ang napakadilim na oras sa paligid ng katawan nito. Leo, sa palagay ko, hindi dapat makalabas ang nilalang na yan sa lugar na ito. Wika ni Lucio. Sa pagkakataong iyon, inutusan ni Leo ang gabay na duwende upang gumawa ng pananggalang sa paligid. Matapos itong maisagawa, Kagad na binago ni Lucio ang kapaligiran. huminto ang oras sa loob ng pananggalang. Hindi ko akalaing kaya mong gawin ang bagay na yan, Leo. Wika ni Darius. Humanga ito ng gusto sa kakayahang ipinakita ng binata. Hindi ako may gawa nito, Mang Darius, kundi ang kakambal ko at ang gabay kong duwende. Tugon ng binata. Kagad namang nagpakita si Udyong sa balikat ni Leo. Ikinagagalak ko kayong makilala, Mang Darius. Napangiti si Mang Darius dahil noon niya lang nakita ang gabay ng binata. Muli nilang itinoon ang atensyon sa kalaban na nooy pilit na kumakalas sa ginawang depensa ni Udyong. Huwag ka nang kumawala, demonyo. Hindi ka makakalis sa lugar na ito dahil walang makakasira sa ginawang pananggalang ng mga pinanubol. Wika ng binata habang binubunot ang kampilan na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Sa palagay mo ba, dito lang sa lugar na ito mangyayari ang laban? Napakakitid ng utak mo. Hindi mo man lang ba naisip na paghandaan ko na ang ganitong pagkakataon? Wika ni Venancio. Napagtanto nila Leo na hindi lang sa lugar na yon nangyayari ang labanan. Nakumpirma din ito ni Lucio. Nararamdaman ko sa paligid ang napakaraming puwersa ng kalaban, Leo. Marami sila. Ngunit, napakarami din ang nakikipaglaban sa kanila. Napalingon ang binata sa dalawang matanda at nagsalita. Mang Darius, Lolo Sebastian, kaya na po namin ang isang to. Kami na po ang bahala. Tulungan niyo po ang mga kapanalig nating nakikipaglaban sa labas ng pananggalang. Kagad namang binuksan ni Udyong ang ginawang bakod at dali-daling umalis ang dalawang matanda. Ngayon, Leo, wala na tayong pangamba. Mailalabas mo na ang buong lakas mo sa labang ito. Wika ni Lucio. Oo, kambal. Wala nang pipigil sa atin. Itinaas ng binata ang hawak na kampilan. Muling sinambit ang mga salitang nakaukit dito. Ramdam ni Leo ang kakaibang bigat ng sandata. Ngunit sa wari nito, nakakonekta sa kanya ang talim ng kampilan. Hinawakan niya ito sa dalawang kamay at walang pagdadalawang isip na sumugod kay Venancio.
Sinalubong naman ito ng nilalang. At nang sandaling magbanggaan ang dalawa, lumikha ito ng malakas na pagyanig. Halos mawasak ang lumang simbahan sa lakas nito. Ngunit kapwa walang pakialam ang dalawa sa nangyayari. Tuloy-tuloy ang palitan ng mga atake. Samantala sa labas ng pananggalang, nadatna ng dalawang matanda ang mga taong nagtatakbuhan. Sinubukan ng mga itong magtanong, ngunit wala ni isa ang nagsayang ng oras para huminto. Ilang sandali pa, nakita na ng dalawa ang dahilan ng takot ng mga tao. Isang malaking nilalang na may hawak na pamalo ang humahabol sa mga ito. Mga Neplihim, anong ginagawa ng mga yan dito? Tanong ni Lolo Sebastian. Kaunting kaalaman, ang mga Neplihim ay mga uri ng higante. Sila ay bunga ng pagkakasala ng mga anghel sa tao. Isa ito sa mga dahilan kung bakit itinapon sa mundo ang mga pinanubol. Balik tayo sa kwento. Ramdam ng dalawang matanda ang pagyanig ng lupa. Habang papalapit sa kanila ang dambuhalang nilalang na may isang mata at 4 na braso. Bawat isa sa mga kamay nito ay may hawak na pamalo. Tama ka, Sebastian. At mukhang wala tayong ligtas sa mga pamalo ng higante. Kaya makitakbo muna tayo, kaibigan. Bilisan mo! Kumaripas ng takbo ang dalawang matanda hanggang sa makarating sila sa hindi gaanong mataong lugar. Huminto ang mga ito at hinarap ang Neplihim. Ngayon lang uli ako makikipaglaban sa isang nilalang. Ano, Sebastian? Kaya mo pa ba? Tanong ni Mang Darius. Ikaw ang dapat tanungin niyan, Darius. Matagal ka nang nagpahinga eh. Hindi naman kaya kinakapitan na ng kalawang ang mga kasukasuan mo. Tugon ni Lolo Sebastian. Tignan natin. Paunahan tayong mapabagsak ang bakulaw na yan. Ang matalo, manlilibre ng tuba. At ang mananalo, ililibre ng tuba yung natalo. Ano, payag ka? Biglang napahinto si Lolo Sebastian. Napaisip sa sinabi ni Mang Darius. Aba teka, manalo o matalo ako, ay parang wala din namang nangyari. Tugon ni Lolo Sebastian sabay sugod sa higante. Laking gulat ni Mang Darius dahil isang suntok lang napatumba ng kaibigan ang nilalang. Ilang sandali lang ay tumayo na din ito. At habang sinasapu ang ulo, dali-daling nagbato ng tigalpo si Mang Darius. Dahilan para manigas ang malaking nilalang. Matapos ay ginamit ito ang kakayahan sa pambabarang upang tumawag ng makamandag na insekto. Duda kung tatalabang kamandag ng mga alaga mo sa nilalang na yan. Mambabarag! Wika ni Lolo Sebastian. Manood ka at hindi ako mambabarang. Isa lang yan sa mga taglay kong kakayahan. Manggagamot ng kapatagan. Tugon ni Mang Darius. Habang kinukuyog ng mga insekto ang higante. Sabay tumakbo ang dalawa. Nag-usal ng parehong dasal. Ibinato sa nilalang. Biglang nagliyab ang katawan nito. Hanggang sa tuluyang maging abo ang napakalaking Neplihim. Tapos na tayo dito. Ano kaya nangyayari kay Leo? Tanong ni Mang Darius. Kayang-kaya ni Leo ang kalaban.
Ituon natin ang pansin sa pagtulong sa mga tao dito sa labas. Tugon ni Lolo Sebastian. Naglakad sila papalayo sa lugar. Samantalang si Leo, tuloy pa rin sa pakikipagpalitan ng atake kay Venancio. Sa pagkakataong iyon, nakakalamang na ang kalaban, ngunit walang balak sumuko ang binata. Ano? Hanggang dyan ka na lang ba? Hindi ko pa nilalabas ang buong lakas ko. Sandali na lang. Ilang oras na lang. Tuluyan ng lulubog ang araw. Doon mo mararamdaman ang totoong kapangyarihan ng karimlan. Wika ni Venancio. Ngumiti ng nakakaloko si Leo at muling umatake. Laking pagtataka ng kalaban dahil hindi tumigil ang binata sa pag-atake kahit halos hindi na ito tumatalab. Ilang sandali na lang, kambal. Kaunting tiis pa. Makukumpleto ko na ang ginagawa ko. Kung ano man yan, bilisan mo na, Lucio. Pag-uusap ng dalawa sa isipan. Bigla namang sumingit si Udyong sa usapan. Nakahanda na ang paglilipatan mo, Lucio. Ikaw na lang ang inaantay. Wika ni Udyong. Lilipatan? Anong ibig mong sabihin, Udyong? Mamaya mo malalaman, Leo. Sa ngayon, ituon mo muna ang pansin sa kalaban. Hindi na nagtanong pa ang binata dahil nakita nitong papasagod na si Venancio. Sinalubong ito ng saksak gamit ang kampilan. Ilang beses mo bang gagawin yan? Walang kwenta ang mga atake mo sa akin. Gamit ang kapirasong bakal. Wika ni Venancio. Halatang wala itong alam kung ano ang sandatang hawak ni Leo. Ang katotohanan, wala ring alam ang binata sa kapangyarihang taglay ng kampilan. Ilang sandali pa, napansin ni Venancio na tila hindi lumulubog ang araw sa loob ng pananggalang. Siguro ngayon, nakikita mo na hindi lumulubog ang araw sa loob ng ginawa kong depensa. Kaya kung ano man ang hinihintay mong mangyari, yung paglubog ng araw, hindi yun darating. Wika ni Leo. Anong ibig mong sabihin? At saka, hindi nga lumulubog ang araw. Anong nangyari? Tanong ni Venancio. Dito na ipinaliwanag ni Leo ang lahat. Sa loob ng pananggalang na ginawa ng gabay ko, tumitigil ang oras, kaya huwag ka nang mag-antay pa. Wika ng binata sabay sugod kay Venancio. Sa pagkakataong ito, nagawang putulin ng binata ang ulo ng kalaban. Ngunit alam niyang babalik lang ito sa dati. Kaya kinuha niya ang pagkakataong iyon upang mas pataasin ang kanyang depensa. Napansin ng binata sa tuwing may mapuputol na bahagi ng katawan ng kalaban, napapalitan ito ng panibago. Ilang sandali pa tumubo na ang ulo ni Venancio. Sa pagkakataong iyon, totoong mukha ng demonyo ang lumantad. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Mula sa sunog na katawan, tuluyan na itong nabuo. Ito na ang totoo kong anyo. At kasama ng pagbabagong anyong ito, ang paglabas ng kakayahan ko.
Ngunit mas lalakas pa ako sa ilalim ng sinag ng bilog na buwan. Wika ni Venancio sabay taas ng kamay. Laking gulat ng binata dahil unti-unting kumakalas ang ginawang pananggalang ni Udyong. Handa na ako, kambal. Pero sa oras na ibaba ng tuluyan ni Udyong ang depensa, tuluyan ding makakawala ang kapangyarihan ng demonyo. Wika ni Lucio. Nagtaka si Leo sa sinabi ng kakambal. Teka, kanino ko pa naririnig yan, Lucio ah? Baka naman may balak kang sabihin sa akin tungkol sa pinag-uusapan niyo ni Udyong. Tanong ni Leo. Makinig ka, kambal. Hihiwalay ako sa iyo at papasok sa ibang katawan. Sa pamamagitan ni Udyong, para magamit mo ng lubusan ng kapangyarihan ang hawak mong sandata. Tugon ni Lucio. Ilang sandali lang ay biglang nagliwanag ang katawan ng binata na para bang may kung anong hinahatak mula sa kanyang katawan. Anong nangyayari, Lucio? Bakit parang pinupunit yung katawan ko? Muling tanong ng binata. Napalaw dito sa sobrang sakit. Hanggang sa tuluyang nawalan ng malay. Matapos nun, isang butil ng liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Lumipad ito sa kalangitan at biglang bumulusok pa ibaba. Humubog ng isang figura ng lalaki. Ilang sandali pa ay nagkamalay si Leo. Bigla itong nanibago sa katawan. Anong nangyayari? Bakit parang sobrang gaan ang katawan ko ah? Yung mga sugat ko, nawala lahat. Wika ni Leo. Yan ang kakayahang taglay mo, Leo. Wala na ako sa katawan mo ngayon. Kaya naman mailalabas mo na ito ng buo. Tugon ni Lucio. Nag-angat ng tingin si Leo. Nakita ang isang lalaking kamukhang kamukha niya. Ito ang ikalawang beses na nakita ng binata ang imaheng iyon. Tignan mo ang sarili mo, Lucio. Sa isip ko lang naririnig yung boses mo ah. Pero ngayon, nandito ka sa harapan ko. Wika ng binata. Sa kasamaang palad. Hindi magtatagal ang ganitong anyo ni Lucio. 30 minuto lang siyang maaaring manatili sa anyo ng ibang tao. Tandaan mo, Lucio. 30 minuto lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Kaya gawin mo na ang mga dapat gawin para matapos na ang gulong ito. Napatingin ng tatlo sa kalaban. Tuluyang ibinaba ni Udyong ang pananggalang. Sa pagkakataong iyon, pinakawalan din ng demonyo ang kapangyarihan nitong taglay. Biglang naglabasan sa lupa ang mga patay. Isa-isang gumapang papunta sa mga kabayan. Sinubukan nila Leo na pigilan ang mga ito. Ngunit napakadami ng mga nagpakitang kalaban. Wala na kayong magagawa. Ako na ang nagmamay-ari ng mundong ibabaw. Kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bakit hindi kayo pumanig sa akin? Baguhin natin ang mundong ito. Magiging hari kayo ng gugustuhin yung lugar. Ibibigay ko sa inyo ang yaman ng mundong ito. Wika ni Venancio. Alam mo, sa totoo lang, napag-isip-isip ko din yan kanina pa eh. Hindi kita kayang pigilan dahil malakas ka. At isa pa, napakadami ng mga alagad mo.
Bakit pa ba ako lalaban, di ba? Tugon ni Leo. Muli niyang itinago ang kampilan sa sisidlan. Leo, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Tanong ni Lucio. Kumindat siya sa kambal. Ngumiti ng nakakaloko. Malaki ang koneksyon ng dalawa, kaya nalaman kagad ni Lucio ang binabalak ng binata. Nag-iisip lang ako para sa ikabubuti ko, kambal. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip ka din. Sandali lang, Binansyo ah. Kakausapin ko lang yung kapatid ko. Pwede bang patigilin mo muna yung mga alagad mo? Tugon ni Leo. Natawa si Lucio dahil sumunod sa sinabi ni Leo si Binansyo. Bilisan yung dalawa. Marami pa akong gagawin. Wika nito. Sabay upo sa isang putol na puno. Tinignan ng binata si Udyong. Ngumiti lang ang gabay bilang tugon. Nauunawaan ko. Pumapayag ako sa gusto mo. Ganon din ako, Leo. Gawin natin ang balak mo. Pag-uusap ng tatlo. Sabay-sabay lumingon ang mga ito sa kinaroroonan ni Venancio at marahang naglakad papalapit. Nang makalapit ng husto, lumuhod ang dalawang binata, hindi para sumamba, kundi para isagawa ang kanilang binabalak. Sumasang-ayon na ang aking mga kasama, Venancio. Wika ni Leo. Sigurado ba kayo? Papanig kayo sa akin. Magaling. Nag-iisip kayong dalawa. Nag-angat ng tingin ang kambal at sabay na nagsalita ng hindi. Binunot nito ang kampilan. Dere-derechong tinaga si Venancio sa ulo. Tumalo naman paitaas si Udyong at muling binalot ng pananggalang ang paligid para hindi makalabas ang mga patay na sinugo ng kalaban. Mga walang iya kayo. Mga lapastangan. Pagbabayaran nyo ito ng buhay nyo. Wika ni Venancio habang sinasapo ang mukha nitong halos mahati sa dalawa nang tamaan ng talim ni Leo. Pasensya na, Venancio. Wala kaming balak magpasakop sa demonyo. Tugon ni Leo. Muli nitong sinugod si Venancio. Nang makalapit na ang binata, bigla nitong sinuntok ang lupa, dahilan para tumilapon si Leo pabalik. Sunod na sumugod ay si Lucio, ngunit hindi din ito magawang makapasok sa depensa ng kalaban. Malakas ang kalaban at mukhang mahihirapan tayo dito. Wika ni Lucio. Hindi sumuko si Leo. Patuloy ito sa pagsalakay. Sa kabilang dako, patuloy pa ring nakikipagsagupaan ang dalawang matanda, kasama ang ilan pang albularyo. Mukhang hindi na matatapos ang labanang ito, Darius. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Tanong ni Lolo Sebastian. Tama ka. Si Leo lang ang pag-asa natin sa ngayon. Kaya kailangan nating lumaban. Kagaya ng dati. Tugon ni Mang Darius. Muling sumalakay ang dalawa. Sa pagkakataong ito, mga aswang ang kanilang kalaban. Hindi ko'y naakalang magkakaroon pa tayo ng pagkakataon para makipaglaro sa mga aswang. Wika ni Lolo Sebastian. Hindi ko din maintindihan niyang ugali mo eh. Kahit dati pa man, tuwang-tuwa kang makipaglaban sa mga aswang. Tugon ni Darius.
Alam mo naman ang ugali ko, Darius. Ayokong nababato sa sulok. Pag-uusap ng dalawa. Laking gulat ng mga ito nang biglang may sumabog malapit sa kanilang kinakatayuan. Maging ang militar. Nakikisali na sa laban. Kaso nga lang laking gulat ng lahat. Biglang nag-atrasan ang mga aswang. Nakatitig ang mga ito sa lugar kung nasaan si Leo at Venancio. Biglang yumanig ang paligid. Unti-unting nagbago ang kulay ng kalangitan. Mahabaging langit. Huwag naman sanang mangyari ang naganap maraming taon na ang nakakaraan. Wika ni Lolo Sebastian. Sana nga, Sebastian. Kaya gawin natin ang makakaya sa labang ito. Tugon ni Darius. Ang tinutukoy ng dalawang matanda. Ang pagbaba ng mga anghel sa kalangitan upang makisali sa digmaan. Ayaw nilang maganap ito dahil nangangahulugan ng pagkagunaw ang pagbaba ng mga anghel. Malaki ang tiwala ko kay Leo. Alam kong magagawa niyang talunin ang demonyo. Wika ni Lolo Sebastian. Nagtataka ako. Anong uri ng demonyo ang kalaban natin dito? Bakit nagawa niyang tawagin ang halos lahat ng mga pinanubol? Tanong ni Darius. Si amo ng demonyong yan. Ang kanang kamay niya, ang mismong susi ng trangkahan ng karian ng impyerno. Ngunit hindi niya ito magagawang gamitin dahil kay Lucio. Laking pagtataka ni Darius sa sinabi ng matanda. Dahil nagsipag-atrasa na ang mga aswang. Dali-dali silang naglakad pabalik sa kinaroroonan ni Leo. Sa kasamaang palad, hindi sila makapasok sa pananggalang na ginawa ni Udyong. Sebastian, pakiusap. Huwag na kayong pumasok. Masyado nang mapanganib sa loob ng pananggalang. Wika ni Udyong. Pinakita din ito ang nangyayari. Nasipat ng dalawang matanda ang pakikipagsagupaan ng dalawang binata. Nakatalikod sa kanila si Lucio ng mga sandaling iyon. Laking gulat ni Darius nang makita nito ang marka ng karian ng impyerno sa likod ng kakambal ni Leo. Oo, Darius. Tama ang hinala mo. Si Lucio ang katawang tao ng kanang kamay ni Amon. Kung naaalala mo ang kalaban kong demonyo maraming taon na nakakalipas, pinutol ko ang kanang kamay niya at kasabay nito ang kapanganakan ng kambal ni Leo, si Lucio. Pagpapaliwanag ni Sebastian. Hindi ba patay ang isa sa kambal? Paanong... Hindi na ituloy ni Darius ang tanong. Sumagot kagad si Lolo Sebastian. Matapos kong putulin ang kanang kamay ni Amon, unti-unti itong natunaw. Naging pulang liwanag. Alam kong kaluluwa yon ng isang nilalag, kaya pinili kong ilagay ito sa katawan ng sanggol na si Lucio. Matapos kong gawin yon, naglaho ang katawan ng sanggol dahil nakipag-isa ito sa katauhan ni Leo. Dito na naunawaan ni Darius ang lahat. Kaya pala nagagawang buksan ni Lucio ang lagusan ng impyerno. Wika ni Darius. Habang nagsasalita ito, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog mula sa kinaroroonan nila Leo. Nakita nilang bagsak na ang kambal, kaya dali-dali nang pumasok si Udyong.
Udyong pakiusap. Buksan mo ang pananggalang at hayaan mo kaming makatulong. Wika ni Mang Darius. Hindi nakinig ang duwende. Nagpatuloy ito sa kinaroroonan ng binata. Sinalakay ang kalaban. Tumalsik ito sa malayo nang gumante ng pag-atake si Venancio. Sumuko na kayo. Wala nang mangyayari sa mga pagsasakripisyo nyo. Tignan nyo ang itsura nyo! Unti-unting tumatayo ang kambal. Nilingon si Udyong na nooy nakahandusay sa lupa. Udyong, pakiusap sumagot ka. Hindi pa itong oras para mamatay. Napangiti ang duwende at unti-unting tumayo. Tama ka, Leo. Hindi pa itong oras para mamatay. Kaya hayaan mo kong gawin ang dapat kong gawin. Tugon ni Udyong. Bigla itong bumulusok papunta kay Venancio. Binalot ng usok ang katawan ng kalaban, dahilan para hindi ito makakilos. Lumingon ng duwende sa kinaroroonan ni Leo at gumiti. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin, Leo. Dahil sa'yo, nagampanan ko ang tungkulin ko. Ngayon, kaibigan, makakabalik na ako sa kaharian ng langit. Wika ni Udyong. Matapos ay unti-unti itong lumapit kay Venancio. Nagliwanag ang katawan ng duwende hanggang sa tuluyan itong sumabog. Napasigaw si Venancio dahil nabalot ng asul na apoy ang katawan nito. Dali-dali namang tumayo si Lucio upang buksan ang lagusan ng impyerno. Itinulak ang kalaban papasok. Hindi makapagsalita si Leo dahil maging ang kakambal sumama sa pagpasok sa lagusan. Hawak-hawak nito si Venancio habang nakatitig kay Leo. Lucio! Lucio, lumabas ka dyan! Magsasara yung lagusan! Wika ni Leo. Hindi kambal. Kailangan kong manatili para masiguradong hindi na makakabalik si Venancio sa mundo ng mga buhay. Paalam kapatid. Masaya kong nakasama ka sa labang ito. Ingatan mo palagi ang sarili mo. Patuloy na magtiwala sa Diyos at sa kakayahang ipinagkaloob sa iyo. Paalam, Leo. Paalam, mahal kong kambal. Tugon ni Lucio. Matapos ay tuluyang nagsara ang lagusan. Kasabay nitong naglaho ang mga nilalang na tinawag ni Venancio. Napalood sa lupa si Leo habang umiiyak. Hinawakan ni Lolo Sebastian ang balikat nito upang pakalmahin ang kalooban. Hindi ka dapat malungkot sa pagkawala ng kapatid at gabay mo. Ginawa nila ang kanilang mga tungkulin at panigurado. Kinalulugdan ng Diyos ang kanilang sakripisyo. Wika ni Lolo Sebastian. Hinayaan itong humagulgol ang binata hanggang sa tuluyan itong makatulog. Nagising na lang ito nang maramdaman sa mata ang liwanag na mula sa papasikat na araw. Mabuti naman at nagising ka na. Tumayo ka na dyan at kailangan mo pang harapin ang mga pasyenteng nag-aantay sa'yo. Wika ni Darius. Tama ka, Mang Darius. Halina po kayo. Kailangan ko magpatuloy sa buhay. Tugon ng binata.
Matapos ang kaganapan, ipinagpatuloy ni Leo ang panggagamot. Sa paglipas ng panahon, pinili ng binatang bumalik sa kanilang lugar. Hindi pa rin makapaniwala si Manggari na dito itutuloy ng binata ang kanyang panggagamot. Marami sa mga kabayan ang nagtaka. Dahil ni minsan, hindi nila inakalang may lahing manggagamot ang binata. Ngunit sa katagalan, dumami ang nakaalam ng kakayahan ni Leo. Marami ang natulungan ng binata. Nagkaroon ng sariling pamilya. Pinangalanan ang kanyang anak sa ngalang Lucio. Patuloy na nabuhay ang legasiya ni Leo. Maging ang kwento nito ay lumaganap. Ang kwento na pumapatungkol sa gabay na pulang duwende. Para sa akin yung kwento na to, nagbibigay ng patibay na hindi pa uli para magbago. Maaaring nakagawa tayo ng mga pagkakamali pero hindi yun yung magiging dahilan para tumigil tayo sa buhay. Hanggat buhay tayo, hanggat tumihinga, pwedeng magbago. Ang Ninuno.